Muling pinatamaan ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson si Martin Romualdez. At sa pagkakataong ito, tinuluyan na niya ang pagsasabi ng totoo na matagal nang gustong isigaw ng bayan. Paano magiging state witness ang itinuturong pangunahing salarin? Ayon kay Singson, hindi raw nababagay si dating Speaker Romualdez na maging state witness dahil siya mismo ang sentro ng flood control anomaly. Hindi raw dapat gawing saksi ang isang taong may mabigat na kasalanan, lalo na kung ito'y isa sa mga pangunahing personalidad na nakinabang sa bilyon-bilyong pisong proyekto ng gobyerno. Ito ang tanong ng marami. Bakit ang mga tunay na nagbubulsa ng pera, sila pa ang binibigyan ng proteksyon? Samantalang ang mga whistleblower, kontratista at ordinaryong empleyado na nagsiwalat ng katotohanan, sila ang pinapatahimik at tinatakot. Noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, hindi pwedeng mangyari ito. Walang sinasantong malakas sa Malacanang noon. Ang mga opisyal na nadawit sa katiwalian agad pinapaimbestigahan, walang special treatment, walang palusot. Kaya takot noon ang mga magnanakaw dahil alam nilang may tapang ang liderato. Ngayon tila baliktad. Ang mga may mabibigat na kaso, ginagawang saksi, at ang mga naghahatid ng katotohanan, sila ang tinuturing na kalaban. Kung ganito ang hustisya ngayon, hindi ito paglilinis, ito ay pagtatakip. Kaya tama si Chavit Singson. Hindi dapat gawing state witness si Romualdez, kundi dapat imbestigahan at kasuhan. Sapagkat ang tunay na hustisya, hindi umiikot sa impluwensya o posisyon, kundi sa katotohanan. At kung talagang gustong ipakita ng kasalukuyang administrasyon na seryoso ito sa laban kontra korupsyon, dapat simulan nila sa sarili nilang bakuran. Hindi mo pwedeng linisin ang gobyerno kung ang mga marurumi ay pinapangalagaan.